Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, muli tayong nagkakatipon bilang isang sambayanan ng Diyos, nag-aalay ng papuri at pasasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob sa atin. Kaya nga sa misang ito, patuloy nating hilingin ang mga biyayang ating kailangan sa ating buhay. Panalangin natin ang mga taong napangakuan nating ipagdasal, ang mga nangangailangan ng panalangin, lalo tigit ang mga may karamdaman, ang mga kapatid natin na dumadaan sa iba't ibang suliranin sa buhay, ang mga kapatid nating yumauna. At upang tayo ay maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang, sandali muna nating pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalaging sambayanan ay matapat mo nawang lingapin at subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan. At para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makapapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig, sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. Tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, "Sa galit ko'y aking isinumpang, hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko."
Sinabi niya ito bagamat tapos na ang kanyang pagkalikha sa sanlibutan, sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Kaya't magsikap tayong makapasok at makapahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sinuman sa atin para hindi mabigong tulad nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa amin isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawan dakila ng Panginoong may kapal. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lahat ng lahi, nila ito'y dapat na iaral at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi iyang utos, ang matatag na pag-asay ilalagak nila sa Diyos at ang dakila niyang gaway, hindi nila malilimot. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa kanilang mga nuno, hindi dapat na pumaris na matigas ang damdaming sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis, ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Katarungan, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat wala nang matuluyan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 na katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang skriba na nagsaloob ng ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko.
binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakikita ng ganito, sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsiupo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga po sa iyo, Padre. Sa public ministry ng ating Panginoon, madalas na ipinapakita ay ang tagpo na si Jesus ay nagpapagaling ng mga may karamdaman. Pero, merong isang bagay na magandang pansinin sa ginawang pagpapagaling ni Jesus sa mga lumalapit sa Kanya na may karamdaman. Iniuugnay ni Jesus ang isang taong may karamdaman na siya'y nagtataglay ng kasalanan. Ang karamdaman ay kakabit ng kasalanan. Kaya nga po sa puntong ito ng pagpapagaling ni Jesus, doon sa isang paralitiko, sinabi ng ating Panginoon na ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Sapagkat batid ng ating Panginoon na ang nagpapahirap sa taong iyon, kung bakit siya'y mayroong karamdaman, ay ang kasalanan na bumabalot sa kanyang pagkatao. Ito po'y isang bagay na maaari nating tingnan din sa ating mga buhay, na dahil sa mga kamaliang nagagawa natin, dahil sa mga kapintasan, kakulangan, at mga kasalanang ating nagagawa, kung minsan nagdudulot ito sa atin ng karamdaman. Halimbawa, kapag ikaw ay sobra sa iyong pagkain, sobra sa bisyo, o kaya naman, kapag ikaw ay merong isang mabigat na ginawang kasalanan, mararamdaman mo yon sa iyong sarili, na parang merong kakaibang nangyayari sa iyo. Yung kasalanan na nagagawa natin, pag ating pagninilayan, merong impact yon sa buhay natin. May impact yon sa ating pagkatao. Hindi man sa personal nating pakiramdam o sa personal nating pagkatao. Minsan nagkakaroon ng impact sa pamilya natin, sa angkan natin, sapagkat yung kasalanan ng isang tao ang nagdudusa ay yung ibang tao na malapit sa atin. Bakit kaya ganon? Sapagkat merong kinakailangan tayong tingnan sa buhay natin na ang buhay natin dapat ay hindi binabalot ng kasalanan. Ang buhay natin dapat ay hindi napupunta dun sa ganong uri ng landas. Sapagkat ang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos ay isang buhay na ganap at kasiya-siya. Isang buhay na ginagamit ng Diyos para maging daluyan ng kabutihan, maging instrumento ng presensya ng Diyos para sa iba. Ganito dapat tinitingnan natin ang buhay at ganito inaasahan ng Diyos na tayo'y kikilos ayon sa Kanyang kalooban, ayon sa Kanyang kagustuhan. Pero dahil tayo tao, tayo mahina, marupok, bumabagsak, may kapintasan, limitado, dumadating sa punto na tayo ay nagkakamali ng mga desisyon sa buhay. At kung minsan, nadadaig tayo ng tukso ng masama sapagkat ipinapakita nito sa atin ay ang ganda, ang saya, kung kaya nga't
nagagawa natin ang mga bagay na ito. Pero sa likod ng paggawa natin ng masasama, sa likod ng mga kasalanan ito, hindi natin alam kung ano ang epekto nito sa ating buhay, sa ating pagkatao, sa mga taong malapit sa ating buhay. Kaya po, sa punto ng Ibanghelyong ating napakinggan, ang tiningnan ni Jesus ay yung pananampalataya. Yung pananampalataya na nagdadala sa atin para mas kilanlin natin si Kristo sa ating buhay. At yun ang daladala nung paralitiko at nung 4 na magkakaibigan para ilapit kay Jesus. Ang pananampalataya ang nagdala sa kanila sapagkat kinilala nila si Jesus na tagapagligtas, tagapagpagaling, Diyos na may kapangyarihan. Kaya nga, magandang paalala po ito muli sa atin bilang tagasunod ng ating Panginoon, bilang mga Kristiyano, upang mas kilanlin natin sa ating buhay ang ating Panginoon. Mas palalimin natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Sapagkat kung naroon yung ating pananampalataya, buhay ang ating pananampalataya, tayo ay sumasaksi sa ating Panginoon. Magsisikap tayo na sumaksi, magsabuhay sa halimbawa ng ating Panginoon. Sapagkat sa bandang huli ng ating buhay, nais ng Panginoon o nais ng Diyos na tayo ay makapasok sa Kanyang kaharian. Katulad ng ipinapaalala sa unang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo. Magsikap tayo na makapasok at makapamahinga sa piling ng Diyos. Nakatulad ng kung papaanong ang mga Israelita nung panahon na sila ay nagtaksil sa Diyos, nung panahong sila ay nagreklamo sa Diyos, nagrebelde sa Diyos, sa lumang tipan, iilan lang ang nanatili sa Diyos. Iilan lang ang naging tapat sa Diyos. Sapagkat yung iba ay mas pinili nila ang lumayo sa Diyos. Huwag sanang magyari sa ating buhay na tayo manatiling malayo sa Diyos. Huwag sana magyari sa ating buhay na tayo ay manatiling hindi tapat sa Diyos. Magsumikap tayo na makapasok sa piling ng Diyos. Magsumikap tayo na makapamahinga sa piling ng Diyos upang sa bandang huli ng ating buhay, tunay nating matanggap ang buhay na kasiyasiya at ganap sa piling ng Ama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Puno ng tiwala tulad ng mga kaibigan ng paralitiko, ilapit natin sa Panginoon ang mga pangailangan at mga hinaing ng simbahan at ng buong mundo. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, Ama, buhayin mo kaming muli. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang simbahan, naway gabayan ng Espiritu Santo sa kanyang pagsasagawa ng misyon ni Kristo na ipahayag ang kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng mga naghahangad ng awa ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang kapayapaan sa puso ng mga lalaki at mga babae, naway itaguyod nating lahat sa pamamagitan ng ating pagiging handang magpatawad at kalimutan
ang mga nagawang pagkakamali. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buhayin mo kaming muli. Tayong lahat naway maging handang dalhin si Kristo, lalo na sa mga taong nawasak ang buhay ng mapait na karanasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway patuloy na umasa at magtiwala sa Diyos sa walang hinangad, kundi kagalingan at ang pagiging buo ng bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang ating mga yumaong kapatid, naway magkaroon ng kaganapan ng buhay sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buhayin mo kaming muli. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawarang ibinigay sa amin ng iyong anak. Kami rin naway makapagpatawad sa mga nakagawa sa amin ng masama. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong ligain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen, na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa
pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, pulikan niya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Medrey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Fernando aming patron at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all.
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan. Pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na bisa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.